So, hi, how are you all guys? Ayan, so, magandang gabi sa inyong lahat and welcome to my vlog. So, ayan, since I am busy, nagda-down na talaga yung mga views ko, lahat-lahat down na. So, wala naman akong time masyadong mag-live. So, magngaw-ngaw na lang ako. Mag-content na lang ako. Kasi wala na talagang wala na talaga as in. Baka mapalo na ako ni Lulu na ito. Kawawa ako. Ayan, so ang topic natin ngayon ay parang teacher lang, no? Parang teacher lang ang topic natin ngayon. Good vibes lang tayo. Papakamot na lang talaga ako sa ulo na ito. Ayan, so since ako ay OFW, I have so many questions in my head. Wow, English yun. English na naman. English. Hindi, ang dami ko talagang question. Hindi nga. Ang daming question sa isip ko. Ayan. Paano nagtatagal ang long distance relationship or LDR? Yan. Yan na lang ang topic natin ngayon since wala naman akong imamarites na sa inyo because everything is fine naman. So, magmamarites pa no? Magmamarites tayo. Magmamarites. Ayan. Nag-search pa talaga ako kung paano magtagal. Ayan. Ito, meron dito posted on March 2017 pa, Tricia May Velasquez. Paano nagtagal ang long distance relationship or LDR? Ayan. Sa pagmamahal, hindi hadda ang distansya ng dalawang tao. Hindi din yan sa dalas ng pagsasama o sa dalas ng pag-uusap at pagkikita. Ang tunay na pagmamahal ay yung kahit hindi mo siya nakasama. Pwede ba yun? Ang tunay na pagmamahal ay kahit hindi mo siya nakasama. Kahit hindi mo siya nakikita, minamahal mo pa rin siya. Ay, oo naman. Siya ang buo na parang nasa tabi mo lang siya. Iparamdam mo sa kanya yung totoong pagmamahal na parang kasama mo lang siya. At hindi ka magsasawang mahalin at intindihin siya. Ganun man siya kalayo sa iyo, handa kang magtiis para sa kanya. Hintayin na dumating yung araw na mayayakap, mahalikan at makasama mo rin siya. Ayan pala. Para magtagal ang iyong relasyon, ihanda ang sumusunod. Cellphone. Number 1, cellphone talaga. Kailangan talagang may cellphone. Paano naman yung LDR kung wala kang cellphone? Kailangan may internet ka. Paano naman yung cellphone mo kung wala kang internet? At number 3, magtiwala daw. Yung may mga trust issues dyan.
Huwag na kayo makipagrelasyon kung may mga trust issues kayo. Huwag na. Huwag na, masisira lang ang buhay nyo. Huwag nyo na lang i-try mag-LDR kung may trust issues kayo. Ayan, update at maglaan ng oras. Ayan. Number 1, kailangan ng cellphone at internet para sa komunikasyon nyo sa isa't isa. Huwag hunahin, magtiwala at maniwala sa isa't isa. Huwag unahin ang selos o pagdududa. Maniwala ka muna sa kanya bago sa iba. Kahit hindi man kayo magkasama, may pinanghahawakan naman kayong pagtitiwala sa isa't isa. Yun talaga. Kaya yung mga trust issues dyan, people with trust issues, people with trust issues left the group. Ayan, tiwala talaga. Number 2. Ayun, number 2. Number 3, laging i-update ang isa't isa yung mga nangyayari sa araw niya. Kailangan ikwento niya, yung tipong kahit maliit lang na bagay, huwag magsawang makinig sa mga kwento niya. Kahit abutan na kayo ng madaling araw, yung kahit pagod na sa isa sa inyo, kaya naman parehas kayong pagod. Maglaan ng oras sa bawat isa. Yun talaga. Kaya yung may mga ka-LDR dyan, oras talaga. Maglaan talaga ng oras. Iparamdam ang kahalagahan ng isa't isa sa inyo. Malalaman dito ang pagmamahal ay hindi lamang ipinapakita bagkos pinaparamdam kahit hindi kayo magkasama. Ayan, sa isang relasyon, hindi hadda ang distansya. Ang tunay na pagmamahal niyo sa isa't isa magpapatunay kung gaano kayo katatag. Kaya nyo yon? Ayan. Dito pa lang sa number 1. Dito pa lang sa cellphone. Paano kung yung cellphone is sira? Paano kung sira yung cellphone, 'di ba? Ang hirap talaga i-handle. Long distance relationship is napakahirap talaga i-handle. Ayan, dito sa internet. Sa amin kasi, ang hirap ng internet. Sobrang hirap. As in. Turtlenet doon. Kaya, sablay talaga ako. Magtiwala. May trust issues din ako. Paano pa yan mag-work? So, better wala na lang, diba? Update. Oo, nag-update. Mag-update naman ako. Kaso lang, hindi sa lahat ng oras. Hindi lahat. Sa lahat talaga ng oras. Maglaan ng oras. Yun talaga, importante. Sa isang relasyon, tandaan, kahit na kayo'y magkalayo, unahin talaga ang tiwala at paniniwala sa isa't isa. Yun. Masasabi kong napakahirap i-handle yung LDR. Hindi naman based on my experience. Base naman sa mga ang dami kong na-meet na mga nagtatrabaho din dito sa Saudi na nagkahiwalay because they are far from each other. Yung wala ng communication, yung wala ng sweetness, halimbawa. Kasi magkaiba din ang oras. Tulog namin, pahinga namin dito, tulog sila. Paggising naman namin dito, trabaho agad. Umaga na din sa Pilipinas. So, sobrang hirap talaga. Kaya, kung balak nyo makipag-LDR, sundin nyo na lang tong mga tips na to.
trust din talaga. Kung may trust issues ka, mahirap i-handle yun pag may LDR ka. Lalo na pag negative lahat ng pumapasok sa isip mo. Siyempre, di ba, pag tinatawagan mo, hindi nasasagot. Iniisip mo, baka may ibang kausap, kasi ganito, ganyan. Wala namang trabaho kasi out na sa work. Pero yung pala nakatulog na sa sobrang pagod. 'Di ba? Kaya isipin mo din, wag isipin yung sarili mo lang. Isipin mo din siya. At saka wag talagang iubos yung pagmamahal sa isang tao. Kasi at the end, ikaw lang din ang mahihirapan. Kailangan din maging ready ka. Huwag mong idepende sa kanya yung buhay mo. Kumbaga, may choices ka. Halimbawa, kasi ang tao, every time, nagbabago. Maaring sabihin niyang mahal ka ngayon, kinabukasan, nagbago na yung isip. Ganun na, di ba? So, kailangan talagang maging ka din, magtira ka din para sa sarili mo. Yung isip mo, iisipin mo din yung sarili mo. Kumbaga, para maging ready ka, whatever it takes. Halimbawa, magbago yung isip niya, makahanap siya ng iba, kasi hindi naman malayo yan na maghahanap ng iba talaga yung partner mo nasa malayo sa'yo. Kasi halimbawa, mayroon siyang nakilala doon sa malayo, tapos syempre pwede silang magkita, tapos ikaw nasa malayo ka. Hindi naman sa ako, halimbawa lang naman, pero kailangan talagang ayun na, magtiwala, pero wag talagang iubos lahat kasi tao lang naman, diba, nagkakamali. So kailangan din ikaw maging ready ka, may option ka din sa sarili mo. Syempre, halimbawa, kung maghanap siya, ikaw, focus ka sa buhay mo. Kasi, siya ang nagloko, hindi siya kawalan. Diba? Focus ka rin sa buhay mo na ma-improve yun para hindi ka kawawang tingnan. Ganun lang yun. Pero, hindi naman kapag nag-cheat sa'yo yung partner mo, hindi mo kawalan yun. Siya ang nawalan. Kasi alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawa. Minahal mo lang naman siya. Tapos meron pa akong narinig na, ay, kaya ako naghanap ng iba kasi ang pangit ng ugali niyan, ganito, ganyan. Hindi naman yan sa pangit ng ugali. Kasi nadya talagang mag-cheat. Ayan, so kaya kung magmahal, ready nang masaktan. Ayan, so bye. Until next time. Comment na lang sa mga suggestions nyo about LDR para naman ma-vlog natin sa susunod. Ayan, thank you.